Sa kabilang banda, si Fan Yuqing ay halos mamatay sa galit. Hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon, ako pa ang hahabulin niya, nagmukha siyang alipin ng pera at impluensya. Habang nag-iinit ang ulo niya, biglang nagsalita ang matalik niyang kaibigan. Alam mo, Fan Yuqing, si Zhangyi ay hindi pala basta-basta. Ikaw na ang mismong nakaligtaan ng pagkakataon. Kung hindi mo lang sana binaliwala, malamang ngayon ay masarap na ang buhay natin sa bahay niya. Mas malakas siya kumpara sa mga tinatawag mong mayamang anak ng negosyante. Kung alam ko lang na ikaw ay mabibigo, sana ako na lang ang nagpakita ng interes. Pero ngayon, huli na ang lahat, wala tayong napala. Doon tuluyang sumabog ang galit ni Fan Yuqing. Lin, kaninang pa ikaw, kampi ng kampi kay Zhangyi. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. At doon nagsimula ang mainit na komprontasyon. Naghabulan, naghawakan, halos magbunuan sila sa ibabaw ng kama. Samantala, sa kabilang panig, habang sila ay abala sa alitan, naglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno. Lumabas ito sa telebisyon. Dahil sa malawakang pagbagsak ng nyebe, hindi na-meet at tago ang sitwasyon. Para maibsan ang pangangailangan, magbibigay tayo ng kuryente mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon araw-araw. Ngunit paalala, sapat lamang ito para sa mga mabababang gamit na elektrikal. Lahat ng pangunahing planta ng kuryente ay sarado, kaya't napakahirap ng supply. Inaanyayahan ang lahat na magtipid sa paggamit upang maiwasan ang malawakang blackout. Agad na naging usap-usapan ang balitang ito. Muling nabuhay ang homeowners group chat. Nakita niyo ba sa balita? Totoo pala yung kumakalat online, hindi lang chismis. Nabalot ng kaba at tensyon ang lahat. Ngunit bigla, isang mensahe ang pumutok sa group chat. Instant noodles, binibente ko. 5,000 kada pakete. Sino bibili? Pagkabasa ko, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Isipin mo, nasa gitna tayo ng isang apokaliptik na sakuna, tapos may tao pang nagtatangkang ipagpalit ang pagkain sa isang papel na ngayon ay wala ng halaga. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging mahalaga ay mabusog ang tiyan. Sino pa ba ang magpapahalaga sa pera kung lahat tayo ay gutom? Samantala, matapos ang ilang minutong komprontasyon, hamupa rin ang galit ni Fan Yuqing at ng kaibigan niya. Ngunit sa kanilang isip, malinaw ang plano. Kung hindi uubra ang malambing at banayad na paraan, gagamit sila ng dahas. Kinuha ni Fanekking ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatapat na alipin, si Chopang. Alam mo ba, Chopang, sabi niya na puno ng luha at drama, si Zhangyi, gusto niyang sirain ang reputasyon ko. Ginagamit niya ang pagkain para pilitin ako. Hindi ko na kaya, kailangan mo akong ipagtanggol. Para bang tinamaan ng kidlat ang puso ni Chopang. Ha? Ano? Ang kapal ng mukha ng Zhangyi na yun. Kung hindi ko siya gagantihan, hindi ako karapat-dapat tawaging kaibigan mo. Sa sobrang gigil, agad lumapit si Fan Yuqing at sinusulan si Chopang. Chopang, may naisip akong plano. Bakit hindi natin agawin ang bahay ni Zhangyi? Doon tayo titira, magkasama, ligtas, at may pagkain. Ano, game ka ba? Sige, kahit ngayon pa. Sagot ni Chopang na hindi man lang nagdalawang isip. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna nilang maghanda. Ilang sandali lang, dumating silang tatlo, bawat isa may hawak na kutsilyo mula sa kusina. Dumiretso sila sa bahay ko. Si Chopang, nakatago ang kutsilyo sa likod, at kumatok sa pintuan. Kuya Zhangyi, andito ako. Kaibigan mo naman ako, di ba? Pahingi naman ng konting pagkain. May dala akong gamot sa lagnat. Ipagpapalit ko na lang. Ang hindi nila alam, matagal ko nang nababantayan ang kilos nila. Dahil sa surveillance camera na nakakabit sa labas, nakita ko ang lahat. Ang mga kutsilyong hawak nila, at ang kasakiman sa kanilang mga mata. Napuno ako ng matinding galit. Akala nyo ba ganun lang kadali ang patayin ako? Kung ang tigre ay hindi magpapakita ng kanyang pangil, baka isipin nyo isa lang itong pusang may sakit. Sa puntong yun, kinuha ko ang hose, ikinabit sa gripo, at inihanda ang aking matinding ganting plano, bibigyan ko sila ng malamig na paligo, isang shower na may temperatura na -100 degree. Noong oras na yun, napatingin ako sa tambak ng basura at biglang may naisip akong plano. Kinuha ko ang hose at lumapit sa pinto, habang sumisigaw, huwag kayong mag-alala.
Sisiguraduhin kong lahat kayo, makakakain ng sapat. Akala ng tatlo na bubuksan ko na ang pinto kaya't sabik nilang tinaas ang mga dala nilang armas. Pero sa mga sumunod na segundo, bigla silang nabuhusan ng tambak ng dumi na dumaan mula sa maliit na bintana ng pinto. Si Fan Yucheng, agad niya napagtanto na dumi yun, at nagsimulang magsuka sa gilid, habang si Chopang naman ay nagngingit-ngit sa galit. Sumigaw siya, "Siang Yi! Kung may tapang ka, lumabas ka dyan at papatayin kita." Sa narinig ko, natawa lang ako. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung may tapang ka, pumasok ka rito. Dahil sa galit, tinaas ni Chopang ang kanyang itak at buong puwersang pinukpok ang harap ng pinto. Pero sa halip na mabasag, siya pa ang napilayan at nasakta ng kamay dahil sa lakas ng pagbayo. Hindi ko napigilan ang tawa. Ang 2 metrong makapal na security door ko, iniisip mong mababasag lang ng basta-basta. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo. At saka, punong-puno ang bahay ko ng mga stock na parang warehouse ng Walmart. Kahit hintayin nyo ako hanggang sa susunod kong buhay, wala kayong magagawa. Ngunit habang payapa akong natutulog, bigla akong nagising sa isang putok ng baril. Kahit alam ko na sa ganitong sitwasyon, na katapusan ng mundo, ay lalabas ang tunay na kasamaan ng tao, hindi ko pa rin napigilan ang pagkabigla. May baril pala ang isa sa mga tao dito sa komunidad. Agad kong kinuha ang aking tablet at binuksan ang surveillance cameras. Doon ko nakita na sina Xin Jianghao at ang grupo niya ay palihim na naglilibot para manloob ng bahay. Simula kasi nang mawalan ng tubig, karamihan sa mga residente ay napipilitang lumabas para maghukay ng nyebe at gawing tubig. Ginamit ni Xin Jianghao ang pagkakataong ito para pagnakawan ang mga bahay. Alam ko, kahit may nyebe pa silang makolekta, hindi rin sila tatagal kapag wala na silang supply. At matapos nilang manloob, hindi pa nakontento si Xin Jianghao. Ipinakita pa niya ang kapangyarihan niya sa homeowners group chat. Sinabi niya, "Matagal na tayong nakulong dito sa nyebe. Mula ngayon, ako, si Xin Jianghao, ang mamumuno sa gusaling ito. Ang sinumang sumuwi sa akin, ito ang magiging kapalaran ninyo." Kasabay noon, nag-post siya ng ilang nakakakilabot na larawan para mantakot. Napabuntong hininga ako. Ang lupit talaga ng mga galaw ni Xin Jianghao. Hindi nakapagtataka kung bakit naging matagumpay siya bago pa ang sakuna. Pero alam ko rin, limitado ang bala niya at ang mga tauhan niya. Hindi nila kayang tapatan ang lahat ng residente ng gusali. At noon ding sandaling yun, bigla akong naidagdag sa isang bagong group chat. Nakita ko roon na maraming homeowners ang galit na galit at nagrereklamo laban sa kalupitan ni Xin Jianghao. Sa group chat ng mga homeowners, sunod-sunod ang mensahe. May isa ang nagbigay ng ideya, "Mga kapitbahay. Kailangan na nating magkaisa. Kung sabay-sabay tayong lalaban, hindi niya kayang pigilan tayong lahat. Kahit may baril siya, wala siyang laban kung tayo'y iisa." Malakas ang sigaw, pero nang tanungin kung sino ang unang kikilos, biglang natahimik ang lahat. Ang mga kaninang matatapang sa salita, naging duwag sa aksyon. May ilan pang nagkunwari ng katalinuhan, hindi pwedeng basta-basta lang. Dapat itong planuhin mabuti, dapat siguradong tagumpay, pero sa totoo lang, puro palusot lang para hindi sila ang maunang sumabak. Nang mabasa ko yun, hindi ko mapigil ang matawa. Sa paningin ko, sila'y parang mga manok na kay lakas tumilaok, pero kapag may agila, sabay-sabay namang nagtatakbuhan. Sa gitna ng katahimikan, isang mensahe ang pamunit sa lahat. Mula kay Uncle Yu, isang retiradong veterano. Diretso, walang paligoy-ligoy, hindi tayo pwedeng manatiling ganito. Kung tatahimik tayo, isa-isa tayong mamamatay. Kung kayo'y natatakot, ako na ang manggenguna. Tumayo kayo, sumama kayo. Lumaban tayo. Parang may apoy na sumabog sa loob ng chat. Maraming residente ang biglang naudyukan. May nag-alok ng armas, may nagmungkahi ng taktika, may nagplano kung paano aambyusan si Zhang Hao. Lahat sila'y biglang nagkaroon ng pag-asa, si Uncle Yu lang pala ang hinihintay. Pero hindi nagtagal, may pumutol sa apoy na iyon. Isang babae, si Liu Tintin, ang nagsalita, "Sandali lang. Paano kung niloloko lang tayo ni Uncle Yu? Naalala niyo ba si Auntie Lin? Niloko rin tayo noon at tinangay ang mga supply. Kung magtitiwala tayo at tredurihin lang niya tayo, paano na tayong matatanda, mahihina, at ang mga bata? Hindi pwedeng basta sumugal."
Pagkarinig ko noon, halos mapamura ako. Siya na naman. Sa nakaraan kong buhay, siya rin ang dahilan ng pagkakahati-hati ng mga tao. Sa halip na magkaisa, binasag niya ang tiwala ng lahat. At ngayon, inuulit na naman niya. Kung hindi ka nga makakatiwala sa isang sundalong lumaban para sa bayan, kanino ka pa aasa? Dahil sa kanya, muling nahati ang grupo. May mga radikal na sabik ng lumaban, at may mga konserbatibong halos itulak pa ang iba. Kung gusto nyo, kayo na lang ang magpakamatay. Kami mananatiling ligtas. 2 oras silang nagtalo, 2 oras nang walang kabuluhan. Habang sila'y nag-aaway, ako'y tahimik lang. Kumakain ng curry rice, may mais, bell pepper, kamatis, at manok, na parang wala lang. Pero sa totoo lang, bawat oras na nasasayang, mas tumitindi ang panganib. Sa kabilang dako ng compound, si Zhang Hao, hawak ang kanyang baril, kumikilos na parang hari. Walang bahay na ligtas. Lahat ng supply, pati ng sarili niyang tauhan, ninanakaw niya. At kapag may naglakas loob na lumaban, isang putok lang, bagsak agad. Alam niyang kung wala siyang baril, baka mismong mga tauhan niya ang bumaligtad. Kaya't nagutos siya, kunin ang lahat ng bangkay. Doon ko tuluyang napagtanto habang pinapanood ko siya sa surveillance, hindi para ilibing ang mga iyon, kundi para gawing reserbang pagkain. Lalong bumigat ang hangin, lalong tumindi ang aking determinasyon. Hindi pwede itong tumagal pa. At kinabukasan, may bagong mensahe sa group chat. Ang nagpadala, hindi ang mga radikal, kundi mismong si Liu Tintin, ang konserbatibong leader na dati humahadlang sa laban. Ang kanyang mga salita, nanginginig sa takot. Tulungan niyo ako, nandito siya, kailangan ko ng saklolo. Hindi ba si Uncle Yu ay veterano? Dapat kaya mo siyang labanan, ang sabi ni Liu Tintin habang naririnig ang matinding pagkalabog sa pinto sa likod niya. Halos mabaliw na siya sa takot, sabi niya pa, nasa panganib ako ngayon, wala din sa inyo ang makakatakas kapag dumating na siya. Ngunit bago pa niya natapos ang salita, bigla na lang bumagsak ang pinto sa likod niya. Hinila siya palabas ng parang patay na aso. Hindi ito nakapagdulot ng awa, bagkus, puno ito ng pangungutya sa mga kapitbahay niya. Ay, ayan, parang pagong lang. Ngayon lang dumating ang katarungan mo. Tawa nila habang pinagmamasdan ang eksena. Samantala, si Fan Yuqing at ang kanyang mga kaibigan ay halos mamatay sa kaba. Alam nilang kung hindi sila kikilos at gagawa ng plano, malapit na rin silang sumunod. Halos nanginginig sila sa takot, nagtitipon-tipon sila sa isang sulok, nagbabalak kung paano susugod sa susunod. Biglang nakaisip si Fan Yuqing ang isang matalinong plano. Kailangan niyang ipakalat ang balita, si Zhang Yi ay nag-hoard ng malaking supply, at kung magkaisa sila, pwede nilang sakupin ang kanyang bahay. Nang marinig ang balita, ang mga residente ay nagulat at may halong galit, pero unti-unti silang nagkaroon ng pag-asa. Agad akong naidagdag sa isang group chat ng mutual aid group. Sa chat, lumabas si Fang Yuting at nagpadala ng mensahe, Johnny, delikado para sa lahat na manirahan ng hiwalay. Lalo na sa bahay mo, napakatibay ng pinto. Kailangan nating isang team, magkaisa tayo. Kung mag-iisa ka, baka ikaw na ang target ni Xinjiang Hao. Nang mabasa ko ito, hindi ko mapigil ang matawa. Gusto nilang ulitin ang eksaktong nangyari sa nakaraan kong buhay. Kaya't sumagot ako ng walang emosyon, ayos lang ako. Sanay na akong mabuhay mag-isa sa maliit kong bahay na 150 square meters dito. Biglang sumabog ang chat ng grupo sa galit at pagkabigla. Ano ba Xianji? Huwag maging makipot ang isip. Kailangan nating magkaisa ang lahat ngayon. Si Fan Yuqing naman ay sumingit, mas mabuting iligtas ang isang buhay kaysa magtayo ng 7 palapag. Kung makaligtas ka ng 7 tao, parang 48 palapag na iyan. Ngunit sagot ko sa kanila ay tahimik lang, iniwan ko ang group chat. Na-stun si Fan Yuqing at ang iba sa kanilang upuan. Kailan ba itong alipin na ito nag-evolve at naging cool na tao? Bulong nila sa isa't isa. Agad nilang sinimulan ng diskusyon kung paano pasukin ang aking fortress. Si Glasses man ang nagmungkahi, kung maayos ang proteksyon ng bawat isa, pwede nating puwersahin ang pinto at mapapabagsak natin siya sa isang bagsak lang. Sumang-ayon si Brown Hair, gumawa ako dati sa lock company. Kaya kung buksan ang anumang lock sa merkado. Nagpunta sila sa bahay ko, dala ang mga kagamitan para sa operasyon,
may mga payong pa para proteksyon laban sa malamig na tubig. Sinubukan nilang buksan ang lock ng pinto, isa-isa, na may halong kaba at galit. Pero sa loob ng kalahating araw, kahit anong lakas at diskarte ang ginamit nila, hindi gumalaw ang lock kahit kaunti. Samantalang ako, nakaupo sa harap ng surveillance camera, tahimik na pinagmamasdan ng kanilang pagod at desperasyon. Sabay tawa sa sarili ko. Ang 5-layer na reinforced security door ko ay parang anti-theft level ng isang bangko. Akala nyo ba, ang ordinaryong lockpicker lang, kaya nyo itong buksan at puwersahin? Mali kayo, agad kong na-activate ang high voltage electric defense. Si Brown Hair, sa sobrang gulat, napanganga at sumigaw, tulungan nyo ako. Help! Ngunit ilang segundo lang, bumagsak siya sa sahig, at may lumabas na itim na usok mula sa kanyang katawan. Si Fan Yuqing, na nakatayo malapit sa pinto, ay namangha at halos mawala sa sarili sa takot. Nakita niyang hawak pa rin ng kuryente ang mga kamay ni Brown Hair, at hindi niya maiwasang manginig. Si Glasses Man ay sumigaw ng galit, Johnny. Halimaw ka, lumabas ka, dito kami para makipag-usap, tapos patay na si Lutaw. Hindi mo ba nararamdaman na may pananagutan ka sa amin? Natawa lang ako at nagsalita ng tahimik, kayo pa ang nagtangkang puwersahin ang pinto ko. Sa tingin ko, hindi nyo kailangan ipaliwanag ang intensyon nyo. Inihanda ko ang aking crossbow, nakatingin sa kanila ng walang emosyon. Mas mabuti pang mabuhay kaysa mamatay, bulong ko sa sarili. Sa susunod na segundo, lumipad ang unang palaso mula sa maliit na bintana, tumama sa kaliwang braso ni Glasses Man. Sumigaw siya sa sakit, habang si Chopang ay agad tumulong at hinayla siya palayo sa pinto. Hindi nila inasahan ang ganitong kalupit mula sa akin, tahimik, mabilis, at walang awa sa kanilang buhay. Ang takot sa kanila ay bumalot, halos hindi sila makagalaw. Hindi pa sila nakakagalaw ng malayo, 2 palaso ang lumipad muli. Isa'y tumama kay Chopang, isa pa sa isa pang kapitbahay. Halos maipit sila sa takot at galit. Nakita ito ni Fan Yuqing at ng kanyang 2 kaibigan. Nang makita nilang nangyari ito sa mga lalaki, agad silang tumakbo, natatakot na sila rin ang susunod. Pagbalik nila sa kanilang tirahan, ang 3 lalaki na tinamaan ng palaso ay nakahandusay sa sahig, umiiyak sa sakit. Sa sobrang lamig, kung hindi agad malulunasan, pwede pang mag-necrotize ang kanilang mga sugat. Bukod pa rito, kalawangin ang mga palaso, at walang gamot. Ang tanging magagawa na lang nila ay hintayin ang kamatayan. Si Glasses Man, habang nakahandusay, nagsimulang magsisi. Alam niya na mali ang ginawa niya. Alam niyang, kung may pagkakataon, gusto niyang bumalik sa oras at maiwasan ang pagkakamali. Samantala, si Fan Yuqing, na nanunood sa distansya, ay halos mamatay sa kaba. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod ang pinsan ni Joe Pang. Walang babala, malakas niyang sinampal si Fan Yuqing. Kasalanan mo to, hindi ba't sinabi mong tanging pinto lang ni Zhang Yi ang matibay? Bakit may mga pana? Kaya pala ang layo-layo ng pwesto mo kanina, alam mo na ba to simula pa lang? Natigilan si Fan Yuqing, halatang naguguluhan. Hindi ko alam, noong huli tayong pumunta, wala siyang ginamit na ganon. Pero agad na sumugod si Chopang, itinulak pa atras si Fan Yuqing at hinarangan ang galit na pinsan. Pinsan, tama na, hindi kasalanan ni Yuqing ito. Ako mismo ang makakapagpatunay. Napatingin si Wang Min. Sa sandaling iyon, nakita niya kung paano nagbago ang pinsan niya, mula sa pagiging sunod-sunuran, ngayon ay naging hari na ng mga sipsip. Nakakadismaya, ngunit ang masakit, hindi rin niya napansin na siya mismo ang naunang tumakbo kanina. Ngayon, wala na silang ibang magagawa kundi humingi ng tulong kay Dr. Zhou. Maya-maya, dumating si Zhou Care sa bahay ni Wang Min para silipin ang sugat ng mga nasaktan. Pero pagkakita pa lang niya, halatang nagulat siya. Parehong-pareho ito sa ginamo kong pasyente noon, si Xinjiang Hao, sugat din ng pana. Mariin niyang itinuloy, napakalalim ng sugat. Kung walang tamang kagamitan, napakaliit ng tsansa, wala pang 20%. Bukod pa roon, puro kalawang ang mga pana. Kung walang antibiotics o gamot, wala tayong magagawa kundi hintayin ang kamatayan. Pagkarinig nito, napaiyak si Wang Man, tumulo ang 2 malinaw na luha sa kanyang pisngi.
Lumaki silang magkasama ni Chopang, hindi niya kayang tanggapin na mawawala ito. Kaya mariin niyang hiniling, Dr. Zhou, maawa ka. Hanapan mo ng paraan para mailigtas ang pinsan ko. Ngunit malamig ang sagot ng doktor. Kung basta natin huhugutan ang pana ng walang gamot, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sana, maintindihan mo.